Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nagsalita na nga itong si Attorney Claire Castro at pinawaliwanag nga kung ano nga ba talaga ang voluntary contribution na pinagsasabi na talagang binanatan ng maraming netizen at pati si Senador Raffy Tulfo. Kaya nga hindi nakapagtiis si Attorney Claire Castro at pinaliwanag nga ito dahil ang gustong ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte na simpleng-simple lang na voluntary contribution ay hindi pa di umano maintindihan sa Senado dahil eto daw ang dulog nila sa mga senador na iba na nahihirapan sila hindi ba nila naiintindihan ang voluntary contribution na talagang marami naman ang may gusto na itong magulang dahil nakakatulong sila sa kapwa nila estudyante at magulang. Banat pa nga ng isang netizen, ang asawa ko ay isang guro. Nakita ko mismo ang sakripisyo ng guro na gumastos ng sarili nilang pera para sa classroom at para mas lalong maging effective ang kanilang pagtuturo sa mga bata. Kadalasan pa, kapag walang gamit ang mga bata dahil sa hirap ng buhay, yung misis ko pa ang bumibili basta wag lang tumigil sa pag-aaral yung mga bata. Minsan humihingi na siya ng pasyensya sa akin dahil ang kakarampot niya na sweldo ay nauubos lang sa gamit para sa paaralan at para sa mga pupils niya. Pero naiintindihan ko yon at masaya ako na kahit halos wala na siyang naiuwing sweldo ay maganda naman ang pinatutunguhan. Kung tutuusin, yung mga voluntary contribution ng mga magulang ay nakakatulong talaga. Yun para sa mga batang hindi para sa mga teachers, yung mga parents na medyo nakakaangat sa buhay, gustong gusto nilang mag-contribute pero dun sa mga taong walang-wala sa buhay ay hindi naman pinipilit. Yung sinasabi ni Raffy Tulfo na binabagsak ang bata kapag hindi nakapag-contribute ang anak, malaking kalokohan. Yung mga honor pupils ng asawa ko ay puro mga mahihirap at walang contribution ang magulang. Pero bakit ang tataas ng mga grades? Huwag naman ninyong sirain ang dangal ng mga guro. Para lang sa grandstanding na yan, nagsasakripisyo ang mga guro natin tapos pagbibintangan ng mga ganyan at pahihiyain pa, napakasama naman ninyo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang na mag-aaral, I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can you guys promise me na mainto na to para ako po'y maging supporter ng inyong budget at hindi ko po kontrahin. Humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Tignan niyo sinabi niya, kahit humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Aba, teka lang. Ano to? Basta nasunod yung gusto mo? Basta nasunod yung inuutos mo? Wala ka ng pakialam kung hihingi ng napakalaking pera kahit walang dahilan? For all I care, parang wala akong pake. Basta sundin niyo yung gusto ko, gawin niyo yung gusto ko, kahit magkano yung kuha ninyo, kahit magkano yung budget na hingi niyo. For all I care. Tama ba yan, Senator Raffy Tulfo? Aba, bilang senador, bilang isang public servant, tandaan nyo, public servant ka ha. Hindi ikaw ang king. Public servant ka. Napasweldo ka ng gobyerno ng publiko. Napasweldo ka ng mga mamamayan. Tandaan mo yan. Hindi ka dapat nagsasalita ng kahit kumuha kayo ng 1 trillion pesos for all I care. You should care. Dapat tignan mo, maging mas busisi ka. Hindi dahil natupad yung hinihingi mo. Diba? Wala ka nang pakialam. Basta sundin yung gusto ko para yung pinangako ko sa ibang tao na gagawin ko, na hindi ko magawa, gawin nyo. Pag nagawa nyo,
O di syempre, okay na yung mga magulang na pinangakuan ko. O, wala na akong pakialam kung magkano hihingin nyo. Basta sundin nyo yung gusto ko. Ganun yung dating. Tama ba yun? Mga kababayan, tayo po yung nag-a-analyze lang kung ano yung mga sinasabi ni Senator Raffy Tulfo. Kung tumutugma ba ito sa kanyang mga sinasabing adhikain para sa mga mahihirap, sa mga pobre. Diba? Sino ba naman ang hindi gustong tumulong sa mga mahihirap at pobre? Tandaan natin, yung contributions, no, na binibigay ng PTA para gumanda ang eskwelahan. Ito ay para sa mga mahihirap na estudyante na kahit papano maging maayos yung kanilang eskwelahan na maaaring hindi nakasama sa budget ng DepEd. Diba? Siguro bago mo questionin yan, diba? Yung mga contributions, tignan mo muna, dapat tinanong mo muna, ano ba ang budget ng DepEd para sa school na to? Nabigay na ba? Bakit nasira? Ba't bigla nasira? O, humingi na ba itong school na to ng karapatang budget para sa nasirang CR, nasirang restroom, nasirang bathroom? Diba? Baka kasi ang pinapagawa dyan additional improvement na hindi naman nasakop ng budget ng DepEd. Alamin niyo po muna yun. Lahat alamin bago magsalita, bago magbintang, bago maghinala. Diba? Ang tindi ng pagkakasalita niyo, 1 trillion. Alam mo, nararamdaman ko talaga dito since diba no nakaraan kasi may naging issue tungkol kay VP Sara. Yung tungkol sa confidential funds. Diba? So, nangyari dito para bang, just pakiramdaman nyo lang. Diba para bang, binanggit niya, bilyong-bilyong piso ang natatanggap ninyo. Diba? Pero ano? Nasaan? Paano proseso? Diba? Nandoon yung di man niya diretsuhin, nandun yung gusto niyang ipakita, hinala. Diba? So, bakit may hinala? Sabi ko nga, baka ito ay mayroon ng patungkol sa mga survey. Kung sino yung mga nais maging presidente ng mga kababayan natin. Kung sino ba na kanilang napupusuan. Especially kung mga pangalawa siya. So, ang pumapangalawa, sino ba ang sisirain? Di syempre nangunguna. Diba? Yun lang yun. So, ito pa, bigla niya pa nilakas yung boss niya. Kahit 1 trilyong piso pa. For all I care. Diba? So, para bang, kahit marami kayong pera dyan, wala akong pakialam. Pero meron siyang gustong iparating sa mga kababayan natin na parang pera-pera lang kayo, DepEd. Saan nakikita ko, ha? Kasi alam ko kailangan po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng DepEd ng pinakamalaking budget among all other agencies because we need to give quality educations to our poor na mga kababayan. Because I believe in he who has less in life should have more in law. Wow, ang galing talaga ng kanyang sinabi. Actually, naniniwala ako dyan. Kailangan talaga yan. Isa ito sa tamang sinabi ni Senator Raffy Tulfo na those who have less in life should have more in law. So, anong gagawin mo, Senator Raffy Tulfo, di ba? Para sa mga mahihirap, dapat mas marami silang matanggap. Di ba? Mas marami silang matanggap base sa batas. Base sa batas. Nasaan na yung batas mo? Tanong natin. Nasaan na yung batas na pwede mong gawin para mapangalagaan itong mga mahihirap, mga pobre nating kababayan? O, di ba? Ilan taon ka na ba sa Senado? Di ba 1 year ka na mahigit? May nabalangkas ka na bang batas para sa mga estudyante? Para sa mga magulang na mga estudyante na every single day ay nagrereklamo sa'yo tungkol sa voluntary contributions. Nasaan na ba? Iba dapat noon pa. Kasi matagal mo ng problema to, sabi nyo noong pang panahon, nung nakaraang DepEd Secretary.
So, nasaan na? Dapat gumawa ka na. Hindi po ba? So, dapat sa ating batas, bigyan po ng magandang edukasyon, bigyan po ng magandang serbisyo ang mga mahirap nating kababayan. Dito lang po sana sila makakabawi. And I agree, dapat pabawiin natin sila sa pamamagitan ng pagbigyan ng quality education. Totoo naman, kailangan talaga ng mga estudyante na magandang edukasyon. I believe in that. Diba? Kaya talaga DepEd, talagang dapat pagbutihan nyo po. Kung ano man yung nakukuha nyong budget, diba? Ilaan nyo sa edukasyon. Diba? Baka, sabi nga niya, saan ba napupunta yung ibang mga pondo? Diba? Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang? And then, we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. Pero, ano naman to sinasabi niya na maaari maging corrupt ang estudyante? Dahil lang sa voluntary contributions, magiging corrupt na? Hindi ko makita yung ano. Hindi ko makita yung link. Diba? Hindi ba ang matututunan nila kapag nakakita sila nagbibigay ng voluntary contributions, yung mga may kaya, hindi ba mas magiging generous sila? Yun yung nakikita ko. Kasi nakikita ko nagbabayanihan sila, nagtutulungan sila para sa isang magandang proyekto, 'di ba? Sa ikagaganda ng kanilang community o ng kanilang eskwelahan. So anong mali doon? So paano magiging corrupt yung estudyante? Hindi ba mas dapat nilang makita yung kagandahang loob nung kaya mag-contribute? Na kahit maliit lang yung sweldo ng isang magulang pero gusto niyang gumanda yung eskwelahan na to, nagko-contribute kahit sa kanyang maliit na kakayanan. That's generosity, hindi corruption. Di ba, Senator Rafi Tulfo? That's generosity. How and why? Because they know and they knew na yung paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangikil kasi si teacher nangikil sa amin. So paglaki nila, there's the possibility na baka mangikil sila. okay. Totoo, Senator Rafi Tulfo, nasabi mo yan ang teacher nangingikil? Sige nga po, bigyan niyo naman kami kung sinong teacher yan. Parang kanina sinabi nga po kung may mga teacher na nagkakamali, nagre-resign na o natatanggal sa posisyon. Sino po yung sinasabi niyong teacher na nangingikil? Nadimanda niyo na po ba? Tinulungan niyo po yung mga magulang na nakikila ng teacher na magdemanda? Dapat tinulungan niyo na po magdemanda yung magulang na nakikilan nung sinasabi yung teacher. Ang hirap po yan talaga. Nako, pati teacher, sira-sira. Hindi lang pulis. Ang sirang-sira pag nasa Senado, no? Pati teacher, kahit walang teacher dito, sirang-sira na. Parang ang dating pati teacher nangingikil talaga. Ang problema kasi kaya Senator Rafi Tulfo, nilalahat. Kawawa naman yung ibang teachers na wala namang kinalaman. Ang negatibong-negatibo na lang dating. Parang lahat ng teacher nangingikil. Ay, nako talaga. Possibility na baka mangikil sila. Okay, Senator Tulfo, your time is up, no? You've been informed that your time is up. O, tignan mo yung mukha niya, nakangiwi. Nung sinabing time's up, ibig sabihin, ang tagal mo kasing magsalita. Wala nang, tingnan niya walang nadinig sa mga dapat tanungan. No? Doon sa mga dapat na tinatanong para magsalita, walang nadinig. Yung buong oras niya, siya lang ang nadinig. Siya na yung magaling. Siya na yung nakakaalam lahat. Siya na yung tumutulong. Ubos yung oras. Tapos nakasimangot. Kasi gusto yata niya buong hearing kanya eh. Diba? Buti na lang si Senator Pia marunong mag-times up. Sa iba, para si Senator Tolentino, di marunong yan eh. Wala tayong nadidinig. Anything goes. Pag si Senator Tolentino ang chairman, kahit sino sa labat, tanong, agawan ng mic. Dito kahit papano merong may organize ba? Organize yung pagkaka-set up ng hearing. May kanya-kanyang time. Tapos si Senator Rafi Tulfo, ubos na yung oras, nag-extend na, nakasimangot pa. Tignan mo yung mukha, oh.
Gusto niya pa na mas mahabang oras. Para ang dami niya pang hindi nasabi. You've responded, but kindly respond again. Yusek Escobedo. VP. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung desisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, these are voluntary contributions. Pwede po nating ipagbawal, gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Yan ang tamang sagot. Ilang beses bang sinabi na ikaw ay senador na? Umpisa pa lang. Binanggit mo na senador ka. Tapos may bandang gitna na ikaw ay bilang senador na ipangako mo na you will put a stop on this. Alam na naming senador ka, ba't kailangan ipagmalaki mo? Kailangan paulit-ulit banggitin na ikaw ay senador na. Di ba? Anong meron? Alam na namin na senador ka. So ngayon, paulit-ulit, yan tuloy, nabutata ka. Diba, bilang senador, ano ang dapat mong gawin? Gumawa ng batas. Kung alam mong mali, diba, sabi mo mali eh. Kanina mo pa sinasabing mali yung voluntary contributions. May naaapi, may namamaliit, meron maaari maging corrupt, meron nangingikil na teacher. Ano na ang ginawa mong batas tungkol dito? Diba? Gusto mong ipahinto yung voluntary contributions? Go! Being a senator, you have all the capacity, you have all the rights, and it is even your obligation to do and make laws. Hindi utos. Wala po iyan sa obligasyon ng senador na mag-utos lang ng mag-utos. Hindi pa po kayo presidente. Diba? Siguro, pag dumating yung time na presidente na po kayo, eh di utos na lang ng utos. Diba? Huwag naman kayo maging diktador. Kasi pag utos ng utos kahit mali, magiging diktador na kayo niyan. Delikado naman yon. So, anong naramdaman mo, Senator Raffy Tulfo? Isang VP Sara ang mambubutata sa'yo. Sampal. Ay, ang dating yan, sampal pak. Sampal ng katotohanan. Kung ano ka bilang senador at kung ano ang dapat mong gawin bilang senador. Nakakalimutan mo kasi. Sanay na sanay ka kasi mag-utos parang sa RTIA. Dinadala mo yung style ng RTIA para mabilis ang proseso. Dinadala mo sa Senado at gusto mong mahinto. So shortcut ulit. Gusto niya shortcut. So anong gagawin niya? Instead of making laws, instead of letting his lawyers file an appeal, instead of making his lawyers file a case against these anomalies, di ba? Against these people making this kind of anomalies, let's say yung teacher, di ba? Yung mga nagsa-cyber libel, hindi niya ang gagawin. Ang gagawin niya, utos. Pwede ba? Tapusin nyo na to? Huwag nyong gawin? Yun lang ang gusto ko. Gawain ba yun ng senador? Hindi yun gawain ng senador.
Gawain lang yun ng RTIA. Gawain nyo lang po yun. Tuloy, ano sabi ni VP Sara? Gawa ka ng batas. Diba? Kung gusto mo, mali yung voluntary contributions, edi, patanggal mo. Diba? Kung papasa. Kung papasang batas yan, yung iniisip mo. Oh, kung hindi yan papasang batas, wala ka rin magagawa. Diba? Ang kakatulad niyan, during the interpellation, nako, ewan ko, paano ka i-interpellate pag gumawa ka ng batas tungkol dito. Doon nga lang, take upin po natin yun, no? Yung tungkol sa seafarers. Hirap kaya magkaroon ng interpellation na bubutatain ka talaga ng ibang mga lawyers, especially kung palpak yung batas na ginawa mo. O kaya, kinopya-kopya mo lang. Diba? Dapat gumawa ka ng batas na bago. Walang kopyahan. Diba? Tapos, sanay na sigaw. O dito tandaan natin. Nung sumagot si VP Sara, diba parang, in a way nabutata, napilosopo siya. Gawa po kayo ng batas. Siguro, kung hindi to sa VP Sara, at ganitong sinagot, sasabihin niya, wag mo akong pilosopohin Gusto mo i-contempt kita? Yang departamento mo? Ang dami nagrereklamo. INUTIL kayo. Buti hindi niya ginanyan. Diba? Alam mo ito naramdaman ko. May pinipili si Senator Raffy Tulfo na pagsasabihan ng INUTIL. Na pagsasabihan na gusto mo i-contempt kita. Hindi niya nga hinamon dito, no? Si VP Sara. Yan. Nagtiimbagang na lang siya. Diba? Wala siya magawa Lalo na sinabi ni Senator Pia na time's up. Diba? Parang, gigil na gigil si Senator Tulfo na time's up siya. Kasi hindi siya tina-time's up, no? Sa ibang hearing. First time niya siguro ma-time's up. Diba? Kasi dapat sumunod sa rules. Ito pa nga lang sa rules nyo na time's up, ayaw mo nang sumunod. Paano pa yung ibang rules nyo dyan? Diba? Yung maliliit na bagay na dapat ito time's up kasi may mga tao pa, may mga senador pa na magtatanong, wag mong ubusin yung oras. Galit ka pa? Ang time's up ka na nga. Galit ka pa. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Kita mo, gusto mong ipadikta ng DepEd. Diba? So pag nahinto, yehey, credit grabbing ba yon? Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang gusto ngang tumulong ng ating mga kababayan na medyo nakaangat sa buhay sa voluntary contribution na to at pilit pang pinapatanggal di umano sa school na talagang kailangan naman ng ibang mga bata na ito dahil mismong guro na ang nagsasabi na hindi nga nila binabagsak ang estudyante kung wala itong naibibigay na contribution. Makikita natin na maraming umalma dito dahil nasisira ang imahe ng ating mga guro dito at meron dismayado kay Senador Raffy Tulfo. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.